Okay, magandang araw ng Lunes sa inyong lahat mga kabro. Blood bearing to no. Naku, problemado si Boss Joke. TMX 125 mga kabro at papalitan sana namin ng panggilid. Si Boss from Talugtog, naging customer na rin natin to dati. Ayan. Okay, ito, matagal ko nang sinabi sa kanya to. Ayan, yan, alugin mo nga Brad. Solid. Putol. Ito po normal lang po. Oh. Yung ganun po hindi po normal. Apakalakas ng alog mga kabro. Solid, ang lakas oh. Kapag kwanto mga bro, nagsisigunda si Boss, maingay. Yan. Kaya ngayon, ang suspetsa natin ditong sira niya, yung kanyang bearing dun sa kabila. Sa left side crankcase, yung 6202 na transmission bearing. Brad, pwede na ako maging albularyo. Isa pa, ito pang kanyang pinyon. Pinyon. Idle gear. Itong kanyang idle gear mga bro. Makwan na rin tong bushing nito. Pudpud na rin, kaya kumakalog-kalog na rin. Good morning, Boss Jerome. Good morning kay Papa J. Papa J, hindi ka sumama kagabi ay kahapon. Okay, baba muna natin tong kanyang makina tapos papalitan din natin yung oil seal dito sa may neutral indicator kasi may oil seal to doon sa loob. Pwede mo namang dukutin to. Yan, madudukot mo naman to. Wala pa, brother. Nang nakatanggal tong magneto cover para madukot mo yung oil seal sa loob. Okay, so nilagyan lang daw ito ng pandikit para hindi mag-leak pero tumutulo pa rin. Titignan nyo tong stator niya din sa may goma dito. Nilagyan na rin ng epoxy pero wala nang leak dito. Dito na lang yung may leak sa may neutral indicator kaya papalisan natin yung oil seal niyan mamaya. Okay, baba na natin tong kanyang makina. Okay mga kabro, nabaklas na. At yung sinasabi namin kanina na transmission bearing na sira, hindi naman pala sira mga kabro. Ang matinding sira lang niya ay yung kanyang idle gear. Ito yung sinasabi namin na suspetsa namin na sira. Pero hindi naman pala sira mga kabro. Yan. Okay naman pala itong kanyang bearing na 6202. Oh. Wala naman palang uga ito. Ang pinakamalakas na uga ito. Yeah. Idle gear. Yan, makikita nyo yung tanso niya dyan. Oh, pudpud na. Pati dito, pudpud na rin. May bilog-bilog yan, wala na eh. May mga bilog-bilog to na malalalim. Kaya lang wala na, napudpud na. Pati dito. Okay, napudpud na talaga. Ipakita nyo lang. Ipapakita lang namin sa inyo. Ayan Brad. Nilagyan ng gas. One sec. Ito yung pinakamalala, oh. Ay. Oh, ito yung malakas ang uga. Yan oh. Yan. Oh. Malakas na yung uga niya mga kabro. Okay, nakita nyo mga bro, napakalakas ng alog nitong idle gear na to, yung clutch housing, yung sinasalpakan ng clutch housing. Kaya kapag mahalinghing na yung inyong motor, may tama na yung gear ng inyong clutch housing gear at sigurado itong idle gear ay maalog na rin ito. Kaya yan yung kadalasan na papalitan sa mga TMX 125 Alpha. At isa pa yung nakita namin dito, yung kanyang third gear, tercera, ito. Ito, may bungal na to. Yan, may bungal na tong third gear. At marami ng brungol or rebrave mga kabro. Tercera, rebrave. Pati yung partner niya, nasaan ito? Ito naman yung partner ng tercera. Okay, so yan yung partner ng tercera. Dahil mabait si Boss Joke, binigyan na lang yan ng tersera si Boss. Yan o. Ganda. Ito, meron kaming nakatabing tercera dito. Iba yan Brad, ikaw naman. So yan. Ito, iba yan. Ito, yung kasama niya. Nasaan yung isa? Hindi, baka nakakabit na. Ang kabila ni Brad. Ay, nandito, kinabit na ni Brother Lito. Yan, baklasin ulit natin. Yan. Ito, may nakatabi kaming tercera dito na partner. Yan, kung bibilin mo tong original na third gear, yung original nasa 3,400 or
pataas pa, 3,400 pataas yung original na Tercera ng TMX 125 Alpha. Ngayon, dahil mabait si Boss Jock, may nakatabi kaming Tercera dito, ibibigay na lang namin to kay Boss. Okay, pagkumpara natin yung sa nakatabi namin dito at dito sa kanyang stock. Yan. Okay, ito yung kanyang stock. Ito yung stock niya. At ito yun naman yung ibibigay namin kay Boss from Talugtog, Nueva Ecija. Yan, si Boss nakalibre sa amin ng Tercera na third gear. Okay, Tercera na nga, third gear pa no. Ayan, yun yung nalibre ni Boss sa amin, third gear. Kaya bibigay na lang namin sa kanya yan. Kaysa benta namin sa kanya, malapit naman ng Pasko, September na. Ayan, yan ang pamasko namin sa kanya. Sabi nga. Oh my God! Wow! Yeah, the more you give, the more you succeed. Okay, yan Tercera, papalitan natin. Tapos yung kanyang idle gear. Nasaan na yung idle gear? Ito. Yan, wala tayo niya kaya bumili si boss. Wala kaming may bibigay na ganito, kaya bumili kami ng brand new. Yan, ito yung dati niya, malakas ang kalog. Kasing kalog ni Kagawad. Pero bumili na tayo ng brand new nandito. Oh, the more you give, the more you receive. Ito yung bago, buksan mo nga brother. 2 very boring minutes later. Okay mga idol, tapos na yung makina, nabuo na natin at sinasalpak na lang sa chassis ni Brother Lito Velasco at ni Brother Joe Begianan. Shoutout pala kay Kabro na binigyan ng motor, sana all. Bro, hingin ko na rin yung binigay sa'yo. Ano pangalan mo bro? JJ po. Ha? JJ po. JJ, si Kabro JJ. Nasaan na si... Bro, naglimang kamatan. Ajay ni bro, taga kanan sila mga kabro. Nanagan mo bro? Christian. Cesario, asawa ni Madam Jasmine. Yan, kasama dati ni Mrs. ko dun sa QQ. At si Boss, yung may-ari ng kwan, from Talugtog, Nueva Ecija. Ano nagan mo ulitan, Boss? Ariel, si Boss Ariel. Yung motor na binigay kay Kabro JJ, ito, Euro Kiwi. Yan, kaya lang naputulan ng kuryente ito. Hindi nagbayad. Halos 5 buwan daw na hindi nakabayad sa taril ko, kaya naubusan ng kuryente. Euro Kiwi, sa pagkakaalam ko to, 152. Yung sticker niya dito. Dito ba o dito? Yan. Check natin to mamaya kung bakit walang kuryente at ayaw mandar. Na-stock lang daw to. Bro, ilang buwan na na-stock to? 1 year. Ay, 1 year na na-stock. Brother Jobe, alam mo na, linisin mo yung curbs mamaya. Ako na. Nalinis mo, bro? Oh, buti na lang, Brad. Nalinis na niya yung karburador. Hindi mo na mararanasan yung mabaho at masakit sa ulo na gasolina. Yan, check na lang natin to mamaya. Pagkatapos natin gawin yon, pag napandar na natin. A few moments later. Okay, tapos na po mga kabro. Papandarin na natin. Bali na road test ko na rin kanina dahil inobserban ko yung segunda. Dahil sabi ni boss kapag segunda kumakadyot, maingay, no? Ayan, ni-road test ko na rin, okay na. Yan. Smooth. Pwede na ulit i-sidecar, boss. Break in mo lang dahil bagong rebore. Takbong 40 lang. Yan, uwi na po si boss sa Talugtog, Nueva Ecija. O boss, ingat na lang ha. Biyahe, break in, 40. Takbong pogi. Shoutout kay Kabro, ayun o. Kabro, anong pangalan mo Kabro? Jeff. Jeff. At si boss Eric. Yan, si boss Eric at si Kabro Jeff. Pinapatune up nila tong motor nila. Di Platino na 155. Yan. Boss, ingat na lang ha. Salamat boss ha. Salamat po. Ayan. Yun, tapos na yung TMX 125 mga kabro na Alpha from Talugtog, Nueva Ecija. Yan. Yung Euro Kiwi naman, walang kuryente. Yung lahat ng supply dito, goods naman, maliban dito sa kanyang pulser. Yan, tinetest light ko kanina tong pulser para itong ignition coil ay magkaroon ng kuryente dito. Ito yung kanyang pulser mga bro. Walang supply. Nirerekta ko kanina dito sa test light natin kasi kapag nagte-test light kayo ng pulser, kung gumagana o hindi, yung clip ng inyong tester light ilagay nyo dito sa positive.
Pati ba yung watch lang yung sa gilid? Oo, sa magneto. Yung test light nyo, ilagay nyo sa yung clip, lagay nyo sa positive. Tapos kapag itetest nyo yung pulser, tapos ito dapat nakatutok dito sa body ground. Yan. Ganyan. Kapag nakatutok na ganyan, tapos yung clip ng inyong tester light, ilagay nyo sa positive. Tapos yung dulo naman ng inyong yan, yung test light nyo, yung tulis nya, tutusok-tusukin nyo lang yung pulser. Ganon-ganon lang, hindi nyo pwedeng ibabad. Kapag tinutusok-tusok nyo ganon at ito ay nag-i-spark, yung ignition coil, may lumalabas na kuryente, ibig sabihin goods pa yon. Pero kapag tinutusok-tusok nyo, walang lumalabas na kuryente dito sa may ignition coil, ibig sabihin medyo may problema yung inyong pulser. Yan, itong Euro Keyway, kwanto, battery operated. Wala siyang primary yung kanyang stator, yan oh. Walang primary coil. Ibig sabihin, kapag walang primary coil, battery operated siya. 4 lang yung wire ng stator. Ito, dalawang white papuntang kanyan, light coil. Tapos itong white na may lining na green, ground ng pulser. Tapos itong blue na may lining na white, yan mismo yung trigger ng pulser. Ito siya. Kaya pinutol ko na, papalitan natin ng pulser. Baka sakaling ito yung matsambahan natin na sakit niya. Na bro? Oo, bro. Oh. Okay, ito yung dating pulser niya, ito yung ipapalit natin. Yan, same lang din sila ng mga pulser ng TMX 125 Alpha, Rusi, EXT. Yan, pare-parehas sila. Walang pinagkaiba. Okay. Testing na natin tong ikabit, yung pulser. Baka sakaling magkaroon na ng kuryente, makabayad na sa taril ko. Okay, natakpan na natin, napalitan na natin ng pulser. At ito yung pulser niya pala mga bro, medyo may bukol dito sa bandang itaas. Yan, parang lumuobo siya. Ito, banda dito. Yung ipinalit natin, flat lang. Ngayon, testingin na natin dito. Bali, nagpalit na rin tayo ng CDI. Ito yung dating CDI niya, battery operated din. So, bali, nagpalit na rin tayo ng CDI na bago, pang Lifan 110 na 4-pin CDI. Okay. Yung positive accessories ng Euro Keyway ay itong red na may lining na white. Yan, papuntang flasher relay mga bro. Yan yung red na may lining na white. Yan po yung accessories wire ng Euro Keyway. Okay, testing brother. Testingin natin kung nakapagbayad na ba sa tarel ko. Ayun o. Ayun o. Dali lang brother, nakukuryente yung kamay ko. Oh. Isa pa, para makita ng madla. Ayun, lakas. Nilagay mo na pala yung spark plug, no? Ayun o, malakas na. Ilagay mo na yung socket, try mo nang start. May kuryente na. Try na natin pandarin mga kabro. Okay, bago natin pala pandarin mga bro, yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung paano mag-testing ng pulser, kung sira o hindi. Yung pinalitan natin dito, ito. Pulser. Malalaman mo kung sira itong pulser o hindi sa pamamagitan ng tester light. Tester light, yung clip niya, ilagay mo sa positive ng battery. Yan, positive ng battery mga kabro ha. Oh. Umiilaw yung test light natin. Okay, tester natin yung pulser. Ito, blue na may lining na white. Itong tester natin, tutusok-tusukin lang natin yan. Sandali. Ayan, pinapwesto ni Brother Lito. Ito tusok-tusok lang natin to, hindi natin pwedeng ibabad. Tutusok-tusok lang natin na ganon. Tapos ngayon, isusi nyo. Susi mo nga, Brad. Yan. Susi nyo muna yung clip ng tester light nasa positive, tapos itong tulis ng tester light natin sa wire ng pulser. Ito, yung socket niya, papunta yung stator. Ayun naman yung ignition coil. Okay? Tutusok-tusok po to. Makikita nyo yung ignition coil. Ayun, nakikita nyo ba? Nag-i-spark. Oo. Oo. Patayin natin yung flashlight para makita natin mabuti. Tutusok ko na tong one. Ayun, hindi nyo makita. Tutusok ko na. Makikita nyo na lang yung ignition coil. Itong kulay orange. Yan, mag-i-spark yan. Ayun, nakikita nyo? Oh, kasi sa camera nakikita ko eh. Oh. Ganyan mag-test ng
pulser kung gumagana. Ayan o, tinutusok-tusok ko to. Ayun, nag-spark. Ibig sabihin, goods yung pulser. Kaninang tinetesting natin, walang spark yung ignition coil. Kaya pinalitan natin ng pulser. So, pandarin na natin mga kabro. Shoutout kay kabro. JJ. At kay kabro, Christian. Pandarin muna natin to. Okay. Start. 1 year na na-stock to mga kabro. Ngayon lang ulit aandar. Andar na mga kabro. After 1 year. Testing. Mamaya na natin testing. Balik na muna natin yung dating battery niya. Okay na mga kabro. Mandar na. Bali tanggalin na lang natin tong battery dahil battery ni Boss Joke to. Pinang testing lang natin para matesting natin yung pulser kung gumagana o hindi. Yan. Tapos na mga kabro. Try mo ng pandarin bro. Atigas sipain. Ne bro, ikuha na, putres na. Ikulpin. Yun. 1 taon na stock mga kabro. Nabuhay ulit. Si Cardo. Ikaw dyan. Nagpalit daw sila oh. Kapalit na tayo. Oh. Palit muna tayo ah. Sige bro. Sige bro, thank you. Ingat bro ah. Brother. Ingat. Okay na yung motor niya oh. Cardo Dalisay. Euro Keyway 152. Yan. Brother JJ. Ingat. Salamat. Maraming salamat mga bro. TMX 125 Alpha overhauling. At Euro Keyway, 1 taong na stock at walang kuryente. Yan. At ngayon, linis time. Napanda na natin yung Euro Keyway mga kabro. Palit pulser at okay na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na vlog natin. Pagpalain kayo ng Panginoon.